Ka Jules, na this month is Road Safety Month. At ito ay diniklara noon sa Presidential Proclamation number 115A. So matagal na. Actually, kanina kami nakausap tayo. Sabi, panahon pa daw ni Marcos, idineklara na itong Road Safety Month ngayong May. At para naman pag-usapan yan, makakasama natin si Asek Dante Lantin of Department of Transportation and Communication. Good morning, Asek. Good morning, Carla. Good morning, Jules, at sa lahat ng nanonood sa atin ngayon. Magandang umaga po. Alright, Asek. So, maganda siguro simulan natin para sa mas palawigin pa po natin kaalaman ng mga boss natin kasi may narinig tayong DOTC, merong LTFRB, merong LTO. So, ano-ano po ba yung relasyon na maahensya na to? Saka paano po yung pag-uugnayan niya? LTO, LTFRB ay under ng DOTC. Okay. Ang LTO ang siyang nagbibigay ng line ng lisensya sa mga driver at siya nag-check ng mga sasakyan, whether public or private. Ang LTFRB naman ang siya nagbibigay ng prangkisa sa mga public utility vehicles. Ang DOTC ang siya nagbibigay ng policy directions tungkol sa transportasyon. Ang DPWH, on the other hand, siya ang nangangalaga ng kaayusan ng ating mga karsada at nagpaplano sa pag-develop ng ating mga road infrastructure. Right. Ayun, so sana malinaw na yun sa mga boss natin. Nakakatawa dahil ngayon alam na natin ang LTFRB pala at saka LTO under There's DOTC. Tuwang-tuwa tayo kanina pa, Jules. Okay, since this May po is Road Safety Month, siguro, Ase, can you give us a brief history about this? Ang Mayo ay diniklarang Road Safety Month dahil alam mo pag Mayo madaming piyesta. Yes. And of course it is summer, walang pasok ang sa mga eskwelahan. Madaming mga gimmicks sa iba't ibang parte ng ating kapuluan. Highly mobile ang mga tao, lalo na yung mga kabataan na na hindi mga pumapasok. Yes. Kaya't madaming mga nagbibiyahe. Kaya't this is also the month na prone to accidents ang mga sasakyan at ating mga commuters. Sir, itong Road Safety Month, distinct po ba sa Philippines only or worldwide event siya? Ay, hindi. It is a worldwide event, especially nung diniklara ng United Nations last May 11, nung linggo lang. Okay. Ang 2011 to 2020 as Decade of Action for Road Safety. So that the United Nations is encouraging all member countries to come out with road safety measures to reduce the number of fatalities and injuries due to road accidents. Okay, Asek, ano-ano po ba yung usual na reason or end causes ng mga aksidente? Dito sa Pilipinas, three major causes yan. Driver's error, which accounts for about 80% ng poor vehicle condition, mga 12% yan ng aksidente. And poor road condition, mga 8% ng aksidente. So, i-combine mo itong tatlong ito, you have cause for alarm dahil ang aksidente sa Pilipinas has been growing by 14.6% per year. And translation, mga 34 people die every day due to road crashes. Sa Pilipinas yun. Philippines lang yan. So siguro, Carla, no, before natin mas pag-usapan pa itong Road Safety Month, yung mga activities niya. Kasi yung mga data na to, ito yung mas nagpapa-alarm sa mga sa mga boss natin na syempre mas magiging maingat sila pag nalaman nila. Sir, pagdating po, let's say sa Metro Manila, yung data po na ilan po yung estimate na mga cars na meron na syempre umaandar everyday sa Manila tapos na nagkakos ng traffic at yung mga accidents din yung iba? At any given time, easily mga 3 million vehicles ang dumadaan just along EDSA, no? And or kasama yung mga major thoroughfares. And 40% ng ating mga registered vehicles easily ay nasa Metro Manila. 40%. 40%. Okay, so ano po ba yung pinaka-prone na area ng accident dito sa Pilipinas? Sa Metro Manila, ang candidate dyan ay easily Commonwealth. Commonwealth. Kaya nga tinatawag na killer highway yan. And that is the reason kung bakit nagpalabas ang MMDA ng maximum speed ng 60 kilometers sa Commonwealth. At nagkameron ng designated lane ang motorcycles dahil sa dami ng motorsiklo ngayon at mga gumagamit ng
common occurrence sa Commonwealth yung motorbike accidents. Diyan nga yung mga MMDA, nakikita ko, meron silang parang barel. Tapos titignan nila kung overspeeding ba yung sasakyan o hindi. So sa lahat ng mga boss natin na dumadaan sa Commonwealth, narinig yun yung babala, no? Killer Commonwealth. So kailangan magdoble ingat tayo pag dumadaan ng Commonwealth. So anyway, let's go now to Road Safety Month. Sir, from DOTC, ano-ano po ba yung mga activities na syempre pangungunahan ninyo para syempre lalong lumawak yung kaalaman ng mga tao dito? For this month, DOTC has organized 2 major road safety events. Number 1, yung sa Trackers Forum for Road Safety. Ito yung gagawin nito sa Camp Aguinaldo sa AFP Commissioned Officers Club this coming Wednesday. Okay. At ang pangalawa naman ay ang Road Safety Forum na gagawin this Friday, May 16, sa PNP Multipurpose Hall naman sa Camp Crame. Naku, maganda yung mga forums na yan, Trackers Forum and Road Safety Forums. Yes. Sino-sino naman po ba ang mga pwedeng dumalo sa mga forums na ito? Doon sa Trackers Forum, mga attend dyan ay ang car truck owners, ang cargo handlers at cargo operators, ay cargo owners. Sa Road Safety Forum naman, yung mga road safety advocates dito sa Pilipinas, whether government, private, NGO, academe, saka media will also be there. Alright. So dito sa dalawang forum na to, ano po yung pinaka-main agenda and yung, let's say, yung output na makukuha natin from the forum? Doon sa Trackers Forum, ang main agenda natin and the expected output is to impress to the cargo owners at cargo handlers yung importance ng road safety. And to, at the end of the day, to encourage yung mga contract, ilagay sa kontrata ng cargo owner at cargo ng truck owners ang provisions sa road safety. Sa Trackers Road Safety Forum naman, ang objective natin is to assess kung ano naging progress na ng ating road safety action plan and also to cascade whatever plans we have down sa local government levels because the local government units are also invited to attend this road safety forum. Nako. Siguro sa mga hindi rin makaka-attend itong mga forum na to, siguro sir, tips po, paano po ba natin mapapanitili ang kaligtasan ng ating mga kalsada? Well, basically, 3 bagay. Kung tayo ay driver, siguraduhin na hindi tayo inaantok pag nagde-drive. Hindi tayo nakainom at hindi tayo nagte-text. And we know the rules at i-obserbahan yung traffic rules properly. Kung tayo naman ho ay ang may-ari ng sasakyan, siguraduhin na bago umalis ang sasakyan sa ating garahe ay na-check ito. Okay. At properly maintained. May ilaw, may gasolina, may oil, at gumagana ang brakes and all other basic features ng sasakyan. And also to be mindful ng kasama natin sa kalye because hindi lamang ho tayo ang gumagamit ng kalye. Meron din, at kung tayo naman ho ay pedestrian at commuter, siguraduhin na doon tayo sa pedestrian lane tumatawid at hindi ho tayo nakikipagkarera o tintero sa mga motorista sa pagtawid ng kalye. So, it's everybody's role. It's everybody's responsibility to maintain road safety. And if everybody will do his share, we will come home alive. At yan ho ang purpose ng ating adhikay ngayon to arrive alive. Okay. Sir, pwede ba natin i-emphasize ulit para sa mga boss natin? Ano po yung reasons, yung main reasons regarding sa mga vehicular accidents? Driver's error. Driver's Number error. 80% ho yan ang cost ng accident. Okay. Poor vehicle condition, 12%. And poor road condition, 8%. Oh, yun. So, driver's Error. error, poor vehicle condition, and of course yung sa road Poor road condition. condition. din. So, yan. Tandaan natin na 80% nakasalalay sa mga 80% sa driver. drivers lahat. Totoo yan. Alright, Okay. so siguro, sir. And so, sobrang dami natin natutunan. No? Sana, of course, inaasahan natin na hindi lang magiging cautious yung mga drivers natin tuwing May lang dahil road safety pag nasa road Yes, sila. totoo yan. Sir, siguro po, final tips po sa mensahe niyo po sa ating mga boss, sa lahat po ng mga drivers natin, na syempre, lalong paigtingin yung kaalaman nila hinggil sa road safety month. Well, ang ating pong mensahe sa lahat is ito pong kaligtasan sa kalye ay responsibilidad hindi lamang po ng DOTC o ng gobyerno,
o maging mga private NGOs, kundi ito po yung responsibility ng lahat, individually and collectively. So we are really kumakatok po kami sa isipan ng lahat ng tao, lalong-lalo na mga driver na to be more defensive in their driving, hindi ho lagi nakikipagkarera. Makakarating ho naman tayo sa ating paroroonan by simply following the rules. At kung tayo po may-ari ng sasakyan, siguraduhin na maayos po ang ating sasakyan and everybody will be safe. Maraming salamat. So ayan, be alert, be a responsible driver. And again, lahat tayo may role responsible dito. And that's 80%. That's 80%. Again, that's ASEC Dantilantin of Department of Transportation and Communications. Maraming salamat. Maraming salamat din po. Good morning. Alright. Alam mo, Carla, sobrang dami natin natutunan. May nag-text all the way from Las Piñas. Na sobrang dami niya raw natutunan. Talaga? Si Rab Medina from Las Piñas. Hello.